Magandang umaga po mga ka-agri. Ako po si Henry Yap ng HGY Game Fowls Palawan para sa LDI Game Fowl Management. After po ng brooding at tapos na po tayo magbakunan ng booster, ililipat na po natin sila sa mas malawak na solar. Ito po yung range na tinatawag, no? Kasi po, pagka doon po sila tumagal sa brooder, magkakadiferensya po sila doon. Maiwasan po natin yung mga feather pecking at saka yung mga tukaan. Nag-aaway po yung mga manok, kailangan po natin silang ilipat sa mas magandang solar. Halimbawa, kung meron kayong 50 sisiw, kasya na po yan sa mga 30 by 30 na space. So, hindi po natin kailangan yung malaking malaki at malawak dahil mahirap pong i-check pagka may aberya. Sa ganitong klaseng range, mamumonitor po natin sila ng maigi. Umaga-umaga po, minumonitor po natin yung mga droppings nila, galaw ng mga sisiw, nang sa ganon ay malaman natin kung mayroong problema o wala. Kailangan po natin na magawa rin ng kubo pag mainit or biglang umulan, kailangan meron silang masisilungan at saka matutulugan sa gabi. Yung paglalagay naman po ng mga patubig nila, kailangan po ay marami para nang sa ganon, makainom po sila ng sakto. Be sure na palaging may pagkain yan. Huwag po natin pabayaan na mawala ng pagkain dahil yan po ay, alam nyo naman, nagde-develop sila at kailangan nilang mapanatili yung katawan nila na malusog. Yung kanilang mga dumi, lagi po natin winawalis yan sa umaga. Kailangan laging malinis at nilalagyan po natin ng lime. Lagyan natin ng apog yung kanilang sahig para nang sa ganoon mamamatay yung bakterya at makakaiwas tayo sa sakit. Pagka nagre-range tayo ng mga sisiw, ang lagi natin tatandaan, lagi natin titignan yung droppings nila. Kasi hindi naman makapagsasalita yung manok. Ang regular po na dumi ng manok, kailangan buo, hindi po sabog, no? Ibig sabihin, pag sabog yan, may diferensya na yung kanyang digestive system. Doon, makakapag-adjust po tayo, makakapagbigay po tayo ng kaukulang gamot para doon. Pag pumuti na yung tae niyan o yung ipot niyan, ibig sabihin, may diferensya yan. So, hindi po normal na ipot ng manok yung puti. Pag lumapit po tayo sa kubo nila o sa tinutulugan nila at medyo malangsa ang amoy, ang ibig sabihin po niyan, malapit ng tamaan or may pumapasok ng sakit. Doon, madadiagnose natin kung anong klaseng sakit ang pumapasok. Kailangan po natin regular na i-monitor yan para nang sa ganon, makaiwas po tayo sa sakit. Ako po, gamit ang tape terminator, monthly po ang deworming niyan, no? Ginagamit ko yan 2 days po. Pag tinimpla ko yan, 1.5 to 2 days para mawala yung mga parasites sa kanilang mga katawan. Ang ligo, ganun din po. Pagtapos ko na pong i-deworm yan, papaliguan ko po ng wash out yan. Nang sa ganun, masigurado ko na matanggal ang mga kuto at kung anumang bakterya na dumikit sa mga balahibo nila para maging healthy po sila. Ang akin lang po mapapayo, sana po palaging malinis ang range, at saka yung mga sisiw po natin, alaga po natin sa ligo yan, lagi po natin i-deworm yan. Nakikita po natin, pagka ginagawa natin palagi yan, sigurado po healthy po ang ating mga sisiw. Sana po ay nakapulot kayo ng konting kaalaman sa mga sinishare ko sa inyo. Muli, ako po si Henry Yap ng HGY Game Fowls Palawan para sa LDI Game Fowl Management. Agri TV, hayop ang galing. This portion was brought to you by LDI, Alagang Tunay, Laking LDI. Para sa anti-piglet diarrhea, Scourlac, all-in-one anti-diarrheal with enteric antibiotics, absorbents, anti-spasmodic, and electrolytes. Scourlac, anti-piglet diarrhea, certified piglet protection program.